Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan. Mga kababayan, maraming salamat at tuloy-tuloy po ang paglago at paglawak ng ating mga subscribers sa ating YouTube channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you so much sa inyong pagsuporta, pag-promote at paniniwala na tayo po ay nagsusulong ng matino at matuwid na mga talakayan para sa pag-aangat ng kamalayan at pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga kaganapan ng mga isyu at balita na nagaganap sa ating lipunang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay also at pagsuporta sa aming programa ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ni Ma'am Lorraine, ang aking katandem noon sa Laban Kasama ang Bayan, at ngayon ay kasama ko sa programa naming Bigwas ng Agila. Ayan, malapit-lapit na nating maaabot through your support and through your trust and confidence sa ating advocacy sa YouTube, ang 100,000 subscribers. Ang viewers po natin ay patuloy din po na lumalago at dumadami dahil sa pag-share ninyo, pag-promote at pag-suporta. Utang na loob po ni Ka Eric, ng aking pamilya, and even ng katandem ko sa programang Bigwas ng Agila, si Ma'am Lorraine, ang inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga nagtatanong po kung ilan na ba ang kasong kinakaharap ni Ka Eric, no? Kasi kahapon po, nag-attend ako sa court hearing schedule. Sa umaga po, sa preliminary arraignment, pagbabasa ng aking akusasyon na isinampa po ng gobyerno ni Marcos Jr. through the PNP CIDG sa Quezon City Court po ito, ang inciting to sedition. May kaugnayan po ito sa rally na naganap dyan sa EDSA noong September last year, kung saan po ako ay nanawagan sa Armed Forces of the Philippines na i-exercise po nila ang kanilang obligasyon at tungkulin sa mga mamamayang Pilipino at sa ating lipunan na nakasaad sa saligang batas. That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Sapagkat malinaw po na ito ay ipinanawagan din noon ng dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang namayapa o ang pumanaw noon na si General Angelo Reyes. Kasama po ang Department of National Defense Secretary noon na si Orly Mercado. At nag-withdraw sila ng support kay Joseph Estrada. Kaya po napadali ang pag-resign ni Joseph Estrada due to that withdrawal of support of the AFP and the PNP. Hindi po sinabi o diniklara ng Korte Suprema na yon ay inciting to sedition. Dahil hindi naman po nanawagan sila, ganon din si Ka Eric, na mag-alsa ang taong bayan, mag-armas at gumamit ng karahasan. I did not call for that, no? Kumakalat kasi po ang video na yan sa Brigada News, sa kanilang Facebook Reels or mga videos sa Brigada News. Umabot na yata ng mahigit 9 million po ang views niyan, with 400,000 plus likes and almost 100,000 shares, mga kababayan. Or comments, I think comments, mga ganun. 100,000 and 90,000. Comments and share. At maliban po dyan sa aking kaso dyan sa kinakaharap ko sa Quezon City, sa inciting to sedition, mayroon din po akong kaso dyan sa Quezon City na isinampa. Civil case naman ito ni Carol Araulio. No? Kaya Tom Araulio, na-decide po yon in our absence. Dahil na-default po kami sa pre-trial brief. Subject for appeal yan sa Court of Appeals ngayon. So dalawa po sa Quezon City Regional Trial Court. Isang civil case mula sa dating mga kasama ko sa CPP, NPA, NDF na ginamit po para ako ay iharas si Dr. Lorraine Badoy. At ang isa, PNP CIDG. Criminal case po ito, inciting to sedition. Inodyukan ko daw ang AFP na mag-alsa laban sa presidente. Ang sa Makati RTC, kahapon po may hearing din kami. Ako pong isinalang na main witness. Kasama ko po dyan sa kaso din na yan, si Dr. Lorraine Marie Badoy.
doon po yan sa damages din, wounded feelings, kagaya ni Carol Araulio at nila Atom Araulio, naniningil sila ng 2 million pesos damages laban sa akin at kay Ma'am Lorraine Badoy. Si Teddy Casino naman po sa Makati RTC. So tatlo na, dalawa sa Quezon City RTC, civil case and criminal case, at ang isa sa Makati, dalawa din po sa Pasay. Yung cyber libel ng ako po'y nanawagan na dapat ilahad ang medical and health condition ni Marcos Jr. bilang presidente. Dahil yan po ay mandatory sa panahon na mayroon sakit na o karamdaman na dinaranas ang presidente. Mandatory po yan as a constitutional duty of the president to the people to be transparent about the health condition of the president. Dahil mahalaga po yan sa pagpapatuloy ng panunungkulan at pag-exercise ng powers and duty of the president. Okay? Yung isa pa dyan ay ang unlawful use of publication. Kasama ko dito sa kaso na ito si Manong Jason Sa. So, all in all, I have 5 cases. Halos linggo-linggo po may hearing. Mabuti na lang po at hindi naniningil direkta ng kung anong amount si Attorney Mark Tolentino at si Attorney Marlon Busantog. Volunteer lawyer po sila. Pero syempre, they need to have fuel for their vehicles. No? Ang lalayo ng mga area na to, and they have to spend time. Mantakin mo 5. So, among siguro sa mga political opposition figures, ako, si Ka Eric at si Dr. Lorraine Marie Badoy po, si Ma'am Lorraine, ang may pinakamaraming mga active or live cases. 3 isinampa na criminal cases laban sa akin. Sa Pasay, RTC, NBI, ang complainant dyan, dahil po sa paninindigan natin na hindi pwedeng ipinaglilihim o itinatago sa kaalaman ng mamamayang Pilipino ang totoong kalagayang pangkalusugan at medical condition ng presidente, which is part of the constitutional right of the people as well as the constitutional duty obligated to the president. Ayan. So sa Quezon City, 2 din or 3. 6 ang isa under appeal sa Court of Appeals. Mantakin yung mga kababayan kung gaano ka bigat ang mga pressure na dinaranas ni Ka Eric. Hindi naman po ako mayaman. Ang atanging source ko po ay ang magkaroon po ng social media platform at magkaroon ng consultancy for labor, industrial relations, and industrial peace sa ilang mga company na nangangailangan po ng consultancy and guidance kung papaano po mapanatag ang kanilang kapayapaang industrial o industrial peace. So, maliit lang po yung income na yan, but I have to pay for the expenses of these cases. Photocopy, reproduction, appeal. Hindi naman pwede po nagastusan ito ni Attorney Marlon Busantog at ni Attorney Mark Tolentino. So, please pray for Ka Eric that I will be able to survive ang lahat ng ito, dahil kung wala po kayo sa susuporta ng moral support at ng prayers, and some are having their way to send financial support, kahit papaano po nakakaagapay sa aking kabigatan na hinaharap sa mga kaso na ito, civil and criminal cases, na isinampa dahil sa paninindigan ko po na ituwid ang ituwid ang nabubulok na pamamahala at pamunuan sa gobyerno at magreforma tayo patungo sa pagbabago ng pamumuno at mga gawain ng gobyerno, mga kababayan. So, yon, sinagot ko na po ang tanong. I have 5 active live cases, almost weekly ang trial, ang court schedule, ang mga hearing, at mayroong isang under appeal sa Court of Appeals. So please, keep on sending your prayers and moral support to Ka Eric and Dr. Lorraine Badoy, kay Ma'am Lorraine. Mga kababayan, bigyan ko po ng pansin dito sa pag-uusap na ito ang kung bakit po ginagamit ang ICC bilang instrumento ni Marcos, hindi para sa pagbibigay di umano ng katarungan doon sa mga nabiktima
o natamaan ng war against drugs during the time of former President Duterte. It's not about justice. It's about political persecution, political demolition, in order to paralyze and eventually collapse yung political opposition sa Pilipinas, lalong-lalo na ang nasa Duterte political camp. Basically po, ang ICC, wala naman talagang jurisdiction o nasasakop pa sa Pilipinas. Voluntary po ang ating pagkilala o pag-cooperate sa ICC. It cannot be mandated or obligated upon us by virtue of a treaty. Sapagkat lumabas na po tayo sa ICC, nag-withdraw tayo noong March 2018, naging valid and affirmed ang withdrawal noong March 2019. So 7 years na hindi na tayo sakop ng Rome Statute technically, at hindi na po tayo napapailalim sa treaty jurisdiction ng ICC. And there are more than 65, may nagsasabi 68, i-research ko pa, may nagsasabi din 70 talaga ang mga bansa na hindi po kumikilala o hindi nagpapasakop sa treaty sa ICC. At ang pangunahin po dyan ay ang Estados Unidos at ang China, Russia, Saudi Arabia, and many more, no? Israel. So hindi po obligado ang lahat ng mga bansa na kumilala at magpailalim sa ICC. There are, sabihin natin average 70 na mga bansa na kinabibilangan ng malalaki at malalakas na puwersang mga bansa, mga kababayan. So tayo, dahil wala na tayong treaty obligation sa ICC at wala na ring treaty jurisdiction authority ang ICC sa atin, ang natitirang relasyon natin sa ICC is voluntary and cooperation. Pwede na hindi natin samahan o pakisamahan ang ICC. Wala naman pong mawawala sa atin. Pwede rin po na limited ang ating interaksyon sa kanila. But the ICC, the International Criminal Court, cannot impose or cannot lord over sa ating sariling saligang batas, sa ating sariling soberenya, sa sariling pag-andar at pag-ikot ng ating gobyerno, ng ating law enforcement processes, lalo pa ng ating judicial and legal system. Hindi po ito automatic. Mali po yung mga naririnig natin, mga kababayan, doon sa mga tagapagtambol ng propagandang bulok para sa ICC at para kay Marcos, na kinabibilangan po ng malalaking media corporation na kontrolado din ng mga oligarko na kaalyado at kakotsaba ni Marcos at ni Romualdez. We're talking about yung mga ABS-CBN, TV5, iba pa, GMA, Inquirer, lahat ng ito, kontrolado yan ng oligarko o malalaking mga panginoong negosyanteng malalawak ang ari-arian at pagmamayari sa ekonomiya at patrimonya sa Pilipinas, at interes nila na kontrolado nila at nadidiktahan at nagagamit ang gobyerno, kagaya ng nangyayari ngayon sa kay Marcos Jr. at kay Romualdez, dahil pareho sila ng interes ang magkamkam ng salapi ng pera at kayamanan at the expense ng kalagayan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya ang mga malalaking media na ito, ang itinatambol at kanilang ibinubudyong na mga pananaw ay baluktot na tayo ay obligadong kumilala sa ICC dahil ito ay international tribunal. No! There are around 70 nations or countries in the world which are not recognizing the ICC and are not even giving importance or value to the ICC in as far as their own operations of their government are concerned. Hindi po nila yan kinikilala. In fact, hindi nga ma-enforce ng ICC
ang kaniyang tinatawag na arrest order laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel at ang arrest order niya laban kay Russian President Vladimir Putin. Ang ginawa pa nga ng Russian government ay nag-trial sila against the ICC Chamber of Judges at mga prosecutors and investigators at ipinapaaresto sila ng Russian court kapag nakita sila na tumapak sa Russian territory. Mas grabe ang ginawa ni US President Donald Trump dahil pina-freeze order ang mga bank transactions, financial transactions, and other assets, monetary and property that may be related to ICC operations, their judges, their prosecutors, and their leaders sa loob ng teritoryo na sakop ng gobyerno ng Estados Unidos. Mantakin nyo yan. And they cannot travel in any na grupo, in any na teritoryo na nasasakupan ng otoridad ng gobyerno ng Estados Unidos. They will be deported. They are banned. At ngayon, nangangampanya nga si US President Donald Trump na dapat ang ICC ay mapigilan ang mga abuso, pangingialam sa mga pangloob na mga proseso at kapangyarihan at otoridad ng mga soberenyang bansa. At may pagkakaisa po sila dyan. Ang Estados Unidos, ang Russia, ang China, na dapat i-clip, supilin, hindi pa naman nila pinapanawagan na bubuwagin ang ICC. Kundi ito ay dapat hindi payagan na manghimasok at magamit ito ng mga gobyerno na nais mangialam sa pangloob na mga otoridad at mga functions ng gobyerno na hindi nagpapasakop sa ICC. Kagaya ng ginagawa ng ICC ngayon sa Pilipinas. At noon pa ginagawa na ito ng ICC sa maraming mga bansa at mga lider ng bansa sa kontinente ng Africa. Ayan. Sa Congo, sa Ivory Coast, yan mga karamihan po ng mga isinasalang sa allegedly war crimes and crimes against humanity accusations, mga leaders at mga former government leaders sa mga bansa sa Africa, sa kontinente ng Africa. Pero, at ito ay first time na sa Asian region, sa Asia, sa Pilipinas, ay nahawakan na custody ng ICC ang isang Filipino president. At ngayon, kauna-unahang Asian leader, si former President Rodrigo Duterte, na nasasakop ngayon sa ICC. Which brings us to the issue sa ating mga susunod na episode kung bakit po ngayon ay mayroong expose. Ang isang NGO, non-government organization accredited sa United Nations na nagsumiti po ng position manifestation paper laban sa ginawa ng ICC against kay former President Duterte at sa panghihimasok nito at pagpapagamit sa maruming laro ng politika na nakaupong kapangyarihan ngayon si Marcos, sila Romualdez, laban sa mga political opposition, lalo na po particularly sa Duterte political camp. So naiulat ito kamakailan na mayroon pong United Nations Human Rights Council na assertion and manifestation na isinumite sa bawat mga miyembro na bansa ng United Nations Human Rights Council at ng UN Secretariat, na ito po ay nakarecord na kung ano ang pananaw nitong grupo na tinatawag na International Career Support Association. Ang pagkakaalam ko po initially, ito ay pinamumunuan ng isang Japanese International Human Rights Advocate na nagsalita din po doon sa United Nations Forum sa kanyang pagtutol sa ginagawa ng ICC na conspiracy.
o pakikipagsabwatan sa mga gobyerno na ginagamit ang ICC as a political weapon for political persecution laban sa mga political opposition and People's Democratic Movement na nagko-question sa mga abuso ng kapangyarihan sa gobyerno kagaya ng ginagawa ng ICC ngayon na pakikipagsabwatan sa gobyerno nila Marcos at Romualdez. Very interesting po ito because this is the first time na nagkaroon po ng international counter-narrative. Ibig sabihin po na ilahad ang kabilang bahagi ng impormasyon kung ano talaga ang mga nangyari at tamang pananaw sa naganap na panghihimasok sa pagpapadukot or extrajudicial, extraordinary rendition na nangyari laban kay former Philippine President Rodrigo Duterte na ang nag-facilitate at nagbigay ng resources and state support upang gawin po yung extrajudicial na pangingidnap o pagpapadukot laban sa isang former government leader or state leader in the persona of former President Duterte. Walang iba na nakipagtaksilan at nakipagtraidoran kasama ang ICC, kundi gobyerno mismo sa Pilipinas. And these are being revealed right now and subjected to question of review and investigation if necessary sa United Nations Human Rights Council as proposed and submitted in a manifestation made by one non-government organization with international network standing at the United Nations. Ito pong International Career Support Association na pinamumunuan ni human rights advocate crusader na Japanese national na si Fujiki-san. Fujiko-san. No. I'm not sure kung Fujiki-san or Fujiko-san. Okay, I'll double check. Pero this is a welcome development that a new narrative on the situation of former President Duterte is now being brought out in the open, lalo na ang pangingidnap, pagdukot, pangingialam, panghihimasok, at maruming political conspiracy and manipulation being executed by the Marcos government and in conspiracy with the ICC. Timing na timing po ito, no? Dahil I think this week will start na ang forum for the United Nations Human Rights Council. And ang nangyari po na ginawa na pakikipagsabwatan ng ICC with the Marcos government to execute an extraordinary rendition and extrajudicial rendition equivalent to kidnapping or cross-border kidnapping against the former Philippine President will now come into open. Ano po ang mga check into the powers and authority ng ICC kapag ito ay ginamit sa maruming laro ng politika, saan tatakbo po ang mga mamamayan ng isang malaya at soberenyang bansa kung ganito po ang kalakaran sa kasindikatuhan at uri po ng kalakarang ginagamit sa maruming pamumulitika ng mga gobyernong bulok at kurakot kagaya sa Pilipinas na ginawa nila Marcos at Romualdez. Naging instrumento ang ICC for political operations and persecution. At sinasakyan pa ng mga kalaban ng Estado like the CPP, NPA, NDF, their urban operatives, and their infiltrators as well as their network sa international, sinasakyan nila itong ICC at ang gobyernong nakikipagkuntsabahan sa pagtataksil sa soberenya at mga batas, lalo na ang saligang batas ng Pilipinas. Thank you so much for the group International Career Support Association na sana po ay mabigyan ito ng kaliwanagan at mapapatigil na ang ginawang kalapastanganan at kaabusuhan ng ICC at nila Marcos at nila Romualdez laban kay former President Duterte. And on the ground of the prevalence, pangingibabaw dapat
ng United Nations Universal Declaration on Human Rights at ang International Convention for the Protection of Civil and Political Rights ay mabibigyan po ng interim release or humanitarian and human rights relief. Si Pangulong Duterte na mapapalaya po siya sa ICC upon recommendation to be executed by the United Nations Human Rights Council to be presented to the UN General Assembly through the UN Secretary General. Maraming salamat for this initiative at tatalakayin natin yan sa iba pang pagbabalik ng ating Ka Eric Celis Balita at Talakayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!